Yun oh. Galing nun ah. Yan naman. Yan naman yung mga sumasalubong. Uy, tumama yung tuhod ko. Nasa e-clutch mechanism, tumama na naman. So itong CB feels like a proper sport naked. Meaning ng sport naked, pwede mo siyang gamitin sa racetrack, pang sporty, spirited riding, pakan. Yung sounds niya, typical Honda. Mala Fireblade ang datingan eh, no? Yung parang raspy. Ngayon subukan natin mag-filter, lane filtering. Yun. Makakarating pa tayo sa pinakaunahan ng pila, di ba? Diba? Ito nyo naman, lane filtering, kayang-kaya. Tapos ngayon naka first gear tayo, wala tayong clutch na hinahawakan. Hindi natin kailangan hanapin yung neutral. So bago tayo mag-ride, syempre gamit tayo ng full tank method para malaman natin yung exact fuel consumption ng CB 650RE Clutch 2024. So marami pang gasto pero susiguraduhin ko lang matap up hanggang dun sa guhit. And okay na kaya? Thank you. Mamaya pag uwi, full tank natin siya ulit. Kailangan niya ka-neutral ka mag-i-start. So yun yung mga times na ginagamit mo yung shifter. At ang nakakatuwa sa kanya, nasi-shift mo siya kahit nakapatay yung makina. Di mo talaga kailangan ng clutch. Ang galing, no? Hanapin natin yung trip meter. I think dito. Ayun, okay. So reset na sa trip meter A, trip A. Pag uwi natin, i-compute na lang natin yan. Di-divide natin yung total distance na travel natin divided by how many liters yung nagamit natin. Yung kasi yung accurate, hindi kasi accurate yung gagamit ka ng computer to check your fuel. Kasi minsan, di ba, sumusobra tayo dun sa level. Minsan, tawag dito, pinapasagad natin. Pagsagad dun sa labi, minsan, over na sa sensor ni ECU yun. Dito yung mga big bike na nakasabay natin. Ang Harley pala yun. So naka slipper clutch, kaya maganda yung downshift, walang lock na lock ng gulong. Pag nalampasan mo talaga yung mid-range na yon, nawawala na yung vibration, naging smooth na. Pero pag nasa mid-range ka, ano, within 5,000 to 6,000, doon yung vibration niya. Ayun, napakadali lang lumipat sa first gear. Hindi mo na kailangan hanapin yung neutral, yung palang napakalaking plus na, di ba? Usually kasi yun ang struggle mo pag naka-manual clutch ka during stops. Maghahanap ka pa ng neutral. Minsan kapag nahinto ka sa alanganin, di ba, ay pumasok ng first gear, kaya pumasok ng neutral. Galing nun ah. So ito guys, yung first time na gagamitin natin si 2024 CB 650RE Clutch sa long ride. Kasi before, inuwi lang natin ng dealer, tapos pina-upgrade natin yung exhaust, cut delete. So ito ngayon, mahaba-habang ride to. Para mas mabigay ko sa inyo yung kung ano talaga yung difference tsaka experience ng naka e-clutch. Ito, sabak agad tayo sa traffic test. Yan ang kagandahan sa kanya, kahit mapunta ka sa sobrang bagal, wala kang pakialam, basta lagay mo lang siya agad sa first gear. Pwede mo siyang pilitin i-second gear, pero kawawa yung transmission mo, mahirapan eh, pati yung clutch mo. In the long run, tataas yung wear and tear ng clutch saka sa transmission. Masyado kasing mahina yung torque ng second gear para hilahin ka lalo. First twisties gamit ang e-clutch. Try natin siya dito. Bagong Road Sport 2 tires. Makapit pero under brake in pa pala tayo, no? Kaya kailangan alalay pa rin. Bago yung gulong. Napitik ko, sobrang sensitive naman nun. Nakahabol pa tayo sa mga photographer. Tinanghali kasi tayo ng gising. Mas importante kasi may tulog, di ba? Kaysa walang gising. So far so good, sobrang kapit guys nitong Dunlop Road Sport 2. So in-improve na nila siguro yung grip. Maganda rin naman yung profile, pero same naman ng Road Sport
Sport 1. Siguro yung compound na bago. Maganda yung road feedback. Basta smooth ka lang sa throttle, wag kang choppy. Wow, ganda, may fog pa oh. Ganitong twisties, hindi mo kailangan ng sobrang laking motor. Mabibilis yung mga nasa likod natin, mga sport bikes. Tumatama sa paa yung ano, e-clutch sa gabal, guys. Tama sa binti. BMW pala yun, S1000RR. Dito na tayo guys. Punayin natin sila. Yun o. Binangkingan tayo. R6 ba yun? R7 pala yun. Okay na ako dito. Dito tayo sa Kapay Natividad. Ganda kasi yung parking dito eh. Ayan o. Tabing kalsada lang. Pinag lang na parang scooter. Sarap gamitin guys. So, pero yan, magandahan naman sa kanya versus DCT. Hindi mo kailangan ng handbrake. May first gear ka pa rin. So yung isang advantage ng e-clutch na ngayon ko lang na-realize, no? So naka first gear tayo. Ano yung parking natin? VIP. Ito yung nasa harapan. Natali yung helmet ko. Okay, sabay nga muna tayo. Stop over muna tayo. Hindi ko pala natali eh. So kagandahan yan, no? Pag stop mo, kahit naka first gear ka, okay lang. Hindi mo kailangan mag neutral. Uy, nakakatakot naman yun. Napakasarap gamitin pala na itong CB. Ano yun? May first gear. Epic fail lang. Sobrang sensitive guys. Nasagi ko ng first gear. Masalan ako yun. Nasagi ng boots ko ng shifter. Malaking bagay yung pagte-trail brake. Yan o, para di ka sumobra, di ba? Yan naman. Yan naman yung mga sumasalubong. Masalubong na naman natin. Okay. Nakakabahan na naman ako. May magpa-flying kick kaya dito. Tumama yung tuhod ko. Nasa e-clutch mechanism, tumama na naman. Ang problema rito yung matatangkad, no? Mas prone sa sayad. Oh! May tulak yung Insta360 guys. Sobrang pwersa. Umangat na yung Insta. Yan. Okay, sobrang puwersa, hindi pala pwede. Kaya kailangan nakaturo yung Insta kasi kung hindi, aangat. Or dapat nakaganito. Yan, parang masyadong ano.
makalaban sa ano eh, sa hangin. Ganyan kasi pagka high five gawa ganun, di ba? Wala ka nang iisipin kundi ang tumiga. So yun guys, sobrang panalo na itong CB. So far, kapit na kapit yung gulong. Ang ganda ng kapit. Sobrang convenient yung hindi ka napipiga-piga sa clutch. Makaka-spoil. Pag na-spoil ka dito, tatamarin ka na talaga mag-clutch. Ayaw ka na sa ibang motor, promise. Parang ang sarap ng lahat ng motor merong ganito. Ang downside lang para sa akin is napakalapit sa binti mo. Shin part ng leg mo napakalapit dun kapag nagbabody positioning. So keep that in mind. Yun yung mga encounter for sure na mga matatangkad, like 6-footer and above, or mga 5'11 and above for sure. Masasagi nila. Ang ako, nasasagi ko, hindi naman ako long legged eh. And for the sound, shoutout kay Red Exhaust para sa napakalupit na exhaust natin. So itong CB feels like a proper sport naked. Meaning ng sport naked, pwede mo siyang gamitin sa racetrack, pang sporty, spirited riding, akbakan. Kung paano gamitin ng isang sport bike. So confirm, gumanda yung suspension na itong 24 e-clutch compared kay 23, kasi mas lumambot nga yung front fork, which is nice kasi matagtag yung dati. Although non-adjustable siya, pero yung preload yata, I'm not sure, pero yun nga. So far okay naman, di mo na siya kailangan i-adjust. Pero gusto mong i-improve, syempre merong ways para ma-improve itong fork. Pwede mong palitan ng oil, i-repack, and pwede mo rin siyang lagyan ng cartridge para ma-adjust mo siya. Meron kasama yung takip na meron ng adjustment ng preload. Pero so far, with my weight na 72 kilos, hindi ko na kailangan ipa-tune. Sakto na sa akin yung suspension niya for street riding. Siyempre iba yung tune kapag track riding. Preno, napakaganda ng preno, confidence inspiring. Very accurate naman yung shifter niya. Depende pa rin sa'yo sa pag-shift mo syempre. Pero so far very snappy. Kung gusto mo pa ng mas magandang performance, tsaka magandang brake fluid and steel braided lines. And ayun na, tapos na tayo mag-ride, and alamin natin yung ilan ng makakarga natin dito para mag full tank ulit. Tsaka natin ko-compute para makuha natin yung pinaka-accurate na average fuel consumption. Medyo madami-dami pabutin lang natin sa backup. Sobrang na kaya sumobra tayo. Iba na mga siguro 150 ml lang naman. So okay lang yun. Kukumputin na natin siya ngayon. So our final computation based sa ating trip meter, 116.3 divided by 7.617. Ayan yan, 15.26 km per liter ang nagamit natin. So medyo malakas, no? Pero kasi bakbaka naman talaga. Tsaka under break in pa naman to. Tsaka medyo na sobra ng konti yung karga, mga 150 ml. Pero 16, ganun. So not bad pa rin. Kasi ganun talaga kapag pag medyo walwal ka mag-drive. Tanggapin mo talaga na mas malakas sa gas ang walwal. So yung takbo natin talagang hanggat may kalsada, pinipigaan natin siya. Okay. Brake check. Malakas ang brake check. Malakas ang brakes. So far ginagamit kasi natin up to the limit yung kakayanan ng makina ni CB, which is fun and enjoyable kapag nasasagad mo yung makina mo. Unlike sa mga higher performance machines like. So overall sobrang saya ang naka-e-clutch pala. Sobrang saya, para ka naka-quick shifter na hindi mo na kailangan gumamit ng clutch forever. Kasi yun naman ang hit natin sa mga manual, di ba? Paggamit ng clutch. And the noise of the Honda, di ba? Screamer talaga pagka middleweight screamer. Mas mataas ang RPM, mas maraming gasolina ang kakainin ng motor mo. Lalo kung takbuhan na ganun pang 1,000 high RPM, mas malakas pa.
Diba? Baga, matipid na yun kasi walwal na yun eh. Wala na mas wawalwal pa dun. So overall, para sa akin, yung additional na babayaran mo for the e-clutch and the TFT, the new features, the redesign, lahat naman sobrang sulit. So gumawa na naman si Honda ng another winner, another best selling big bike. So probably para sa akin, ito ang iboboto kong bike of the year so far. Sobrang ganda ng innovation ni Honda dito. Ito na yung magiging future trend in motorcycling. So sinimulan nila sa DCT and tatapusin nila ngayon sa e-clutch. So sila ngayon na nagdo-dominate sa mga automatic and semi-automatic big bikes. Sa category na to, wala siyang katapat at the moment. Solo niya yung ganitong category na semi-automatic big bike. Wala akong makita sa kanyang negative except yun sa mechanism ng e-clutch na tumatama sa shin bone ko during aggressive riding. Doon lang naman. And the rest, all advantages. So kung gusto mo kumuha ng e-clutch, go ahead. It's well worth the money.